Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Nako, after a long time, sa totoo lang hindi ko na maalala kailan yung huli kong episode na nag-interview tayo ng mga tao about their journey in Canada lately, no? Puro immigration topics kasi, pasensya na kayo. But anyway, finally, I found an interesting couple to talk to. They moved to Canada fairly recently, late last year lang, no? Sa gitna ng usap-usapan na mahirap na ngayon na lumipat sa Canada, mahirap na makahanap ng trabaho. Well, medyo iba ang experience ng couple na ito because yung isa po sa kanila, direct hire as an international nurse. Okay? As a nurse. Direct hire siya. Sige, papasok ko na nga. At sila na magkwento. Ang magkasama, Jason and Wayne. Ayan, nasa BC, Vancouver. Bandang Vancouver, di ba? Burnaby po. Katabi ng Vancouver. Okay, nasa Burnaby, BC. Ayan, welcome Jason and Weng Banawa. Meron din kayong vlog, di ba? Opo, meron po kaming vlog, The Banawas. Yan. Ano pinag-uusapan nyo sa vlog nyo? Sige, ipapakita natin, Well, normally ako lang naman yung nandun sa video, but ang fini-feature lang namin yung mga mga ginagawa lang namin everyday or for a moment na magkasama kaming families. Yan. Ayan, alam mo naman, daming mga vloggers na dito, daming mga vloggers sa Canada, no? Pero, FYI guys, si Jason has actually, he has background in production, di ba? Sa broadcast TV. Opo, broadcast. Yeah. Same field kami back in the Philippines, di ba? Tell us about that, Jason. So I've started po sa ABS-CBN, sa regional network, kung familiar po ang lahat sa regional network group. So which is located po kami sa Batangas. Yan, cameraman po ako for 3 years. Okay. Cameraman, editor sa TV Patrol Regional Network Group. So, ibig sabihin, likely, mas maganda pa ang video production ng mga ina-upload ng Banawas. Ito na, nahanap ko na ang kanilang YouTube channel. Teka. Percent. And... Yan, The Banawas. So, ay, nakakaya naman. Okay, follow nyo sila, ha? Okay. And someone will take over. Okay, ano tawag dito? The Banawas came from the Cayman Islands before kayo nag-Canada. I'm so interested sa Cayman Islands. I didn't know na British territory pala. May ganun na anggulo. No? Opo, under British territory po siya. Okay, so why did you leave the Cayman Islands and what were you guys doing there? So, konting background lang po. Ako po ay 9 years na sa Cayman. Tapos siya ay 7 years siya doon. So, may tinatawag po kasing rollover sa Cayman which is yung mga expat, they're only allowed to stay for 9 years. Then you have to move out for a year, ganyan. Tapos, pwede ka na ulit bumalik after a year. Hindi ka pwede magstay. Unless, yun, makakuha ka ng residency, ganon. At that time po, syempre, na kami, may anak na din kami at that time. So, pangarap din kasi niya mag-Canada. Tagal. Mahirap ba maging permanent resident sa Cayman Island? Medyo mahirap kasi dapat po ata, you have to be a resident there for at least 80 years. Tapos, after that, pwede ka mag-apply ng PR. Then, may mga point system po. So, parang Canada din siguro, no? Opo. Opo, pero parang mas mahirap. Parang mas, tedious po yung process. Okay. Unlike po dito, parang after 3 years, pwede na yata mag-apply for PR. Or depende sa atin. Okay. Sabi ni Jason, pangarap mo mag-Canada. Buti hindi ka na-discourage, no? Kasi again, dumating kayo last year. Ang init ng mga usapan tungkol sa hindi na kasing, kasing dali. Kumbaga, mag-move sa Canada, pahirapan na maghanap ng trabaho, mahal ang cost of living, tuloy na tumataas, etc. Gusto nilang paalisin ang mga temporary residents. Yan yung mga maririnig mo noon. Buti hindi kayo na-discourage.
Actually, hindi naman po kasi confident naman po ako. Kasi alam ko po kasi yung profession ko is one of the priorities. Yan. Saka meron pong kakilala dito, friend ko din from Qatar na nasa Burnaby din po. So nag-uusap po kami kung paano po yung buhay dito. Okay naman daw. So tumuloy po kami. Pero nag-start po talaga kaming parang simulan pandemic. Naghahanap ako ng mga employers na pwede mag-provide ng LMIA. Pero syempre at that time po nagko-cope pa lang nag-adjust pa lang yung mga bansa sa COVID. So hindi pa rin nagbo-boom yung mga businesses. So talagang mahirap po yung mag-a-apply. Pero at that time naman po nag-decide na siya na mag-review for NCLEX while naghahanap pa rin ako ng work. Initially po kasi dapat siya yung una maghanap ng employer para ako na lang po yung sasabit. Medyo hindi rin natutuloy. Medyo matagal. Try ko na ako na lang. So nag-NCLEX ako. Si Jason pala, what were you doing in the Cayman Islands? Anong line of work mo? So sa Cayman po, ako ay for 5 years I employed as photographer, videographer. Okay. But eventually after ng ng COVID, nag-solo na po ako, nag-business po ako ng photo and video. So ayun po, nag-video and photo po ako ng mga weddings, real estate, events, corporate stuff. Pero hindi na po in line sa broadcasting. Wala na po kasi. Pwede mo pa rin i-racket yan dito, di ba? Sa opo, pwede pa naman po. Pag may time. Volunteer ko. Pag may time. Okay, and now, of course, we have a clue kung ano ang ginagawa ni Weng. Okay, so she is a nurse. So what happened? Naging ikaw ang main applicant. Ito guys, na maganda, no? Doon sa binanggit pala ni Weng kanina. Alam niya kasi na in demand ang kanyang trabaho. And for those, thinking about moving to Canada, hindi naman sarado ang Canada sa new immigrants. You can still apply. Just make sure, research kung ang inyong background yung hinahanap nila dito. And of course, expect nyo na siguro it's gonna be a little bit tight yung competition, pero meron pa rin naman po mga tinatanggap. Okay, again, specific kung ano ang kailangan, ang in-demand dito sa Canada. In this case, syempre, alam natin, ang mga healthcare workers always in demand, no? Yes. Ang maganda kay Weng, wow, direct hire. Okay? Nakarinig na ako ng storya na ni-recruit. Minsan, yung mga provincial governments in Canada, they have recruitment missions. I know nurses, express entry, nabubunot din sila. Pero si Weng nag-apply diretso sa isang health authority and she was accepted and nakuha niya yung work permit through that company. O sige, tell us the process, Weng. Actually, yung una ko po talagang ginawa, nagpa-license po muna ako sa BC as registered nurse. Nung una po kasi, meron kasing pathway para maging nurse ka dito. Yung mag-exam ka, yung tinatawag nila na NCAS, mag-apply ka doon, mayroong written, tsaka yung practical exam. Yung process po kasi na yun, medyo sobrang tagal. Minsan inaabot ng 1 year. May na-discover po akong pathway na mas madali. Ang ginawa ko, I applied as Canadian RN. So, nag-apply po ako ng license sa ibang province. During that time po, Alberta kasi madaling kumuha ng license. Kahit wala kang Canadian experience. So, I applied for license sa Alberta December 2023. So after a month, nakakuha na ako ng license. Okay, wait, hold on. Paano yun? So you were in the Caymans? So, Caymans? Paano? Online lang. Okay. Anong requirements for that? Paano ka na-certify sa certificate sa Alberta? NCLEX, PASSER. Since galing din po ako sa English-speaking country, parang hindi na nila ako ni-require ng IELTS. Okay. And then yung mga ibang documents na lang po, basta in-upload lang po yun sa isang website, yung CRNA. And then after 2 weeks yun, may license ka na, babayad lang. Walang required na tipong extra courses to take or a bridging program na... Meron pong dalawa, online lang. Parang
panoorin mo lang siya online, kuha ka certificate, tama. Then yun, isasubmit mo lang dun sa website nila. Oh, nice. Okay. Opo. Pero ang pagkakarinig ko po ngayon, nagre-require na sila ng Canadian experience. Guys, update. Tinuwerte lang ako nung 2023. Okay, so you managed to get that license to practice, kumbaga, from Alberta. In Alberta. Tapos ano next? Actually, nag-apply din ako sa Alberta. Since may license naman ako doon, kasi wala po nag-reply. Parang lahat po pinasahan ko na. I think kasi mahirap po yung competition doon. I don't know. I heard lang from other nurses. Kasi marami ng nurses doon. So, ang ginawa ko po, since wala nga nagre-reply, nag-apply ako ng license sa BC. Okay. So, ang pathway ko is sa Canadian RN. So, since may license na po ako sa Alberta, yun, parang, yun na yung naging, ano matawag doon, requirement ko, along with the other documents, yung basic lang naman po, mga license, mga experience, ganun. Actually, hindi ko po in-expect na bibigyan nila ako ng license. Akala ko baka ipag-take nila ako ng mga course or something, binigyan po nila ako ng license. Oo. So, parang sa Cayman Islands, nag-nurse ka rin? Apo. Okay, maybe they saw that too, no? Ang requirement lang nila is at least meron kang 1,125 hours na work as a registered nurse. All which right. is, meron naman po ako. But from Cayman Islands, tinanggap naman din po nila. Nice. Okay. Ang galing na walang required na matagal na course ba? Okay. And then you found itong employer mo ngayon. How did you find this one? So yun, after ko po makuha yung license dito sa BC, nag-apply lang po ako online. Nag-research ako kung ano yung mga health authorities dito. Tapos lahat po yan pinasahan ko. Kasi yung pag-apply po dito sa BC, by health authority po siya. So kasi sa isang health authority, marami siyang under na mga hospital, mga maliliit na hospital, ganon. So isahan na lang po yun. Tapos in-applyan ko yun isa-isa. May mga nag-reply naman po. Initially, actually, nagka-interview ko nun sa Island Health, which is sa Victoria. Yung sa Vancouver Island. Yun yung una nag-reply sa akin. Actually, i-hire na nga din po nila ako agad. Hard na agad. Kaso, parang... Ayaw na namin ng isla. Sa heart ko, parang ayoko nang tumira ulit sa island. Oy, pero maganda daw doon. Grabe. Maganda naman po. Tapos yun, nagkaroon ako ng interview under na nga ng Vancouver Coastal Health. So, between the two, parang ang pinili ko po itong isa. Wow, ang swerte mo. You are blessed. Swerte po sa mga online. And then, it was yung Vancouver Coastal Health that helped you out in securing your work permit. Ganun na yun. So, bali yun, sila nag-guide kung ano yung mga gagawin mo, ano yung mga documents na ipapasa mo. Pero syempre, gagawa ka pa rin ng sarili mong research kung paano yung mga pag-a-apply sa IRCC. Pero sa mga documents po, nakaprepare na sila, parang sanay na sila mag-ano. Tsaka may sarili silang tao for this department na provide ng documents. Oo. Like sa mga pabahay. Pinuntahan ko yung website nung Vancouver Coastal Health. Meron talaga silang page talking about hiring international nurses. So I am sure medyo smooth na kahit paano yung kanilang proseso dyan. What happened to Jason? So na-approve ka ng work permit. Jason, what happened to you? Ayun po. Blessed. Sabay na kayo nagdumating. Dependent po ni wifey. Yung anak po namin. So dumating po din na may open work permit. So wala naman ng requirement sa akin kahit ano. Wala, ako lang po lahat. Oo. And one of the good things, may signing bonus dyan sa nurse dyan. Sige, wag na natin sabihin kung magkano. But yeah, how do you feel na pag-welcome sa'yo dito, meron ka ng ganong incentive in a way as newcomer? Siyempre, parang feeling blessed ka talaga kasi pandagdag rin po yun ang pagsimula namin dito eh. Tsaka, actually, yung health authority namin, nag-assist din po sila. They even guide you saan ka maghanap ng bahay.
Oh, nice. May pinoprovide sila na parang document or sinasendan ka nila ng email kung ano yung mga pwede nilang may tulong sa pag-move. Oo. So, teka, DIY mo lahat ito, Opo. DIY. Diba? Walang agency. Walang agency, walang consultant, walang lawyer, DIY lahat. Wow! How long did the whole process take? 2? Naalala mo pa ba? 2 hindi, mabilis lang. Process ng yung Kasi, hindi, kumbaga from the time you started, ano ba? Hindi, kasi nag-secure ka pa nung license mo, let's say. Mga ganun, talagang from that until you got to Canada. Actually, na-hire ako May last year. Tapos, yung work permit, lumabas siya ng mga July. June. And then, nakamove na kami dito ng August. Ang bilis, ano? Bilis kasi lang pala po. yung pag-secure mo nung license mo, parang 2 weeks lang, di ba? Lumabas na agad. Mga 1 month din po, nung dito sa BC. Nice. Okay, so how has it been so far? May anak pala sila, no? Si Jason and Weng. So how's everybody? Jason, ikaw ano namang ginagawa mo na ngayon? Tambay. Hindi po, joke lang. Hindi po. Pero dumating po ako, syempre, open work permit, naghanap ng work for the meantime, kahit freelance, napag-freelance naman for a while. But now po we're so blessed na naging may full-time work na po tayo as a pest control technician. inspired by Tyron. Hi Tyron Deggs. Hindi natin dyan sa Vancouver. How did you end up doing that? Medyo malayo, no? Sa pagiging broadcast production person. Opo, super layo kasi since I graduated, ano lang talaga, camera lang at ilaw yung hawak ko eh. Tapos paglipat dito sa Canada, yun, kailangan mo talagang parte na talaga yung sakripisyo din. Yun, naghanap ako ng hindi ko line na work. Paano ba? Dahil nga po napanood ko yung vlog ni Tyro, nagka-idea ako about dun sa trabaho na yun na pwede naman pala yung may ganun din na 8 to 5 na yung sinabi niya kasi doon may flexibility kasi sa time. Dahil nga po meron kaming 4-year-old na anak, tapos yung duty pa niya as RN dito sa BC is 2 days na 12 hours and then 2 days na night. So, kailangan ako yung magbantay sa bata kasi po kaming nanny. So, ayun. Kaya, lahat din naman po in-applyan ko. Talagang wala nang arte-arte. Kasi syempre hindi naman tayo dapat na maging choosy. Pero yung mga kaya ko nung gawin lang din. So buti kaya ko lang din gawin. Hindi nagre-require ng certain experience pala dyan sa job mo. Opo, nung time ko po ay hindi po. But at this time na po ata, sabi nung isa kong manager, ay kailangan meron ka ng pest control license as a technician. Pero at that time na nag-apply po ako, hindi pa po required. As in, zero background ako pagdating sa mga pest. Grabe talaga. No? How soon did you land that job nung pagdating nyo? Medyo matagal din po. At August, so na-hire po ako. Nag-start ako is February 24. Pero I think parang I think pinasok ko yung application na yun mga second week or first week ng March. No, January po. January. So how are you feeling, Jason, ng mga panahon na yun? Wala ka pang work, si Weng, or medyo may sense of kahit pa paano kampante dahil si Weng ay working as a nurse. So how well, pagdating po sa sa budget namin, I think okay pa kami that time kasi malaki naman ang conversion ng Cayman eh. Marami alam, no idea ko, tell me, totoo ba? Malaki, parang almost half. Double ng Canadian dollar. Double. Wow! Kaya po nung dumating kami dito, feeling namin na mura lang. Parang tinan mo, kakaiba talaga.
Kaya okay lang sa amin gumastos. Pero ngayon naka-adjust na po kami. Mahal na pala. Oh, wow! Okay. Opo. So at that time, okay pa naman. But, syempre, bilang husband, syempre, naisip mo din, kailangan may naitulong ka ba dun sa asawa mo? Tsaka bilang lalaki. Ayun. So, syempre, once na lumipat ka sa isang bansa, simula na ng gastos yan. So, kailangan din, yun nga, na magkaroon ka ng initiative na makahanap ka ng source of income mo, ano man yung pwede mong magawa na pwede kang kumita. So, at that time po, habang naghihintay, nag-apply ako kahit freelance, may nakuha naman po. Nakakapag-shoot naman ng mga videos ng paunti-unti. Pero patuloy pa rin po yung pag-apply. So, yun. Mabilis din naman po yung application dun sa naging trabaho ko ngayon. Nice. Okay, ano ang plano ninyo for PR? Actually, waiting na lang po kami. Waiting na lang po kami kasi meron na kasi... What do you mean? Yung card. Oh my God! Congrats! Yung card! Hinihintay na lang po. Hinihintay na lang po. Sana hindi naligaw. Grabe! Napakabilis! August, September, October, ano na ba ngayon? Magwa 1 year pala, no? Ano ba yun? July na pala. Less than 1 year PR na kayo. Oh my God. Kasi, hindi pa naman official. Hindi pa official, pero kasi po, ayan, may pumapasok. Hi! Okay lang yan. Sanay din ako sa ganyan pumapasok sa akin. Okay. So, kasi po, ang kagandahan po kasi sa trabaho niya, sa application niya. Hi! Hello! What's your name? Ayan, mabalik po tayo. Ang kagandahan po kasi sa application niya is kasama na po yung pagproseso ng PR niya. So, kaya umalis ng Cayman, nakafile na siya, nakasubmit na. As in, parang from the first week pa lang na nag-apply siya ng approve na agad in a week yung nomination eh. Wonderful. 2 weeks ata, 2 weeks. Oo. Alam mo, nakakatuwa makarinig ng ganitong kwento dahil again, alam ko yung mga experience ng marami last year na medyo hindi pinalad. So it's so refreshing to hear a story like this. And I'm sure, hindi lang sila Jason and Weng, yung kahit papano may magandang storya mula nitong medyo chaotic past 2 years in immigration here in Canada. So, anong message na lang ninyo? Alam mo, haba na natin bigla. Para ang ikli pa lang. Para lang natin. Pero so, how do you feel that, yun na nga, you are so blessed compared to many others, di ba? Nahirap. Ngayon, pinapauwi after being here longer than you guys. Di ba? How do you feel about that? Curious lang ako. Ako po, kung dun sa sinasabi ko ano yung pwede naming masabi sa ating mga fellow Filipinos, especially sa mga taong inline din sa work niya as a nurse, is sana po maging inspirasyon po sa kanila tong testimony namin. Kasi alam po namin na yung iba talaga dumadaan pa rin sa kailangan mag-aral dito, gumastos, ganon. Pero meron pa rin pong talagang mga ways na doon ka talaga dadalhin ni Lord para makuha mo yung inaasa mong work. Yun. So, yung gaya po ng sabi niya kanina, kailangan lang talaga ng research kasi all throughout ng process, wala naman siyang kinausap na agency or hininga ng tulong. Talagang nagpupuyat siya from pagre-review pa lang ng NCLEX niya for the whole 6 months. As in, after ng duty niya ng work, review lang siya. And research lang po ng research. Gaya ng sinasabi ng iba, research lang ng research. Yun. Kasi yun lang po talaga yung magiging source natin ng information. Ikaw kapag baka mayroon ka. How do you feel about Canada naman? Last na talaga to. Happy ba kayo? Did it meet your expectations? Totoo ba yung mga sinasabing mahirap ang buhay dito? At least based on your experience here over the past year.
Sa akin, masaya dito. Actually, hindi naman sa pagko-compare. Kasi galing po kami ng Cayman Islands. Hindi po kasi talaga ako yung beach type of person eh. Kasi sa Cayman, wala kang ibang makikita kundi beach lang. Although, ang ganda talaga, tourist spot po talaga siya. Malaki yung swelduhan. Iba pa din yung, ewan ko, para sa akin, parang iba pa rin yung feeling pag nung nandito. Naman dami ka nature, ibang kind of nature. Marami ka nagagawa. Marami ka na-explore. Kasi kami, if we want to see something else, kailangan pa naming mag-fly sa US. Dito drive ka lang, ganyan. Alam mo yun, mas madaming may experience, especially dun sa anak po namin. Gusto ko yung marami siyang makikita. Tsaka na-experience din. Maraming activities siyang nagagawa. Oo. Actually, sa totoo lang, wala akong alam maliban sa tropical country ang I don't know anything else. Maraming pera mga government officials. Tax-free po. Tax-free doon. Kaya maraming alam ko. Tax-free. Wow! Kaya marami pong may mga account doon. Opo. Yung ayaw pa nilang yung mga laging nasa pelikula di ba? May bank account na Cayman Islands. Opo. I see. Well, anyway, it was nice hearing your story. Thanks so much, guys, for sharing. Thank you din po. Leksyon o inspirasyon yung ating mga viewers in this episode. Again, finally, naka-episode na naman ako ng kwentuhan. Hindi lang po sa immigration pathways. So, yun lang naman. Again, The Banawas, follow nyo yung kanilang YouTube channel, The Banawas. Mapakita ko ba ulit? Teka. Hintayin nyo. I-follow nyo and let's help them build their following. Kasi bago pa lang sila, no? Yan. Okay, The Banawas on YouTube. Yes. Thanks so much. Thank you po, Miss Ina. Huwag nyo nga ako inis. Kayo magkakaedad lang tayo. Kailan po parang kami na Miss, ganyan. Alam ko, nasa Canada na tayo ngayon, wala na. Parang we have to respect everyone. Okay, so that's it for this episode, guys. Again, Jason and Wen, thank you. I'll see you guys in the next episode. Bye! Bye!